Tapos na yung bakasyon ng anak ko, kaya pasukan na naman niya ulit sa eskwela. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 7 ng umaga ay gumising na kami dahil papasok nga sa eskwela si Kenshi. Siguro wala pang 2 minuto ay tumawag na rin tong asawa ko para masigurado nagising na nga kami ng anak ko. Napakaaga nga ng pasok ng asawa ko kanina mga bi, alas 4 kaninang madaling araw ay umalis na siya. Medyo hindi nga maganda yung panahon ngayon mga bi kasi makulimlim at medyo umaambon. Ito rin yung problema ko minsan kapag may pasok yung anak ko. Baka mabasa kasi yung mga dala-dala namin. Pagkatapos tumawag nung asawa ko, ay dumiretso na rin kami dito sa sala. Sensya na po kayo kasi makalat na naman tong bahay namin. Ay stress nga na naman ako mga bi kasi may kalat na naman. Kaya heto, pagkabigay ko ng almusal ng anak ko ay naglinis ako ng konti. Nanggal ko na rin yung mga ibang labahin na nakasampay. Para pagkahatid ko sa school mamaya sa anak ko ay magtutupi na lang ako. Sinulatan ko na rin itong mga gamit na dadalhin ni Kenshi. Bawat gamit ng anak ko kailangan may pangalan siya na nakasulat. Hapon sinabi nga ng teacher niya na kailangan magdala ng anak ko ng 4 na pamunas. Meron din silang babayaran na school supply. Meron din siyang miscellaneous pero hindi ngayon babayaran. Labas ko na rin itong mga putong ni Kenshin dahil kailangan tong dalhin. Tanghali ay pinapatulog sila Kenshin dun sa school nila. Tuwing Friday ay inuuwi ko to, tapos tuwing Lunes naman ay dinadala ko ulit. May pangalan din to para hindi mahirapan yung teacher na maghanap. Minsan dito ako nahihirapan kapag inuuwi at binabalik. Makapal kasi at hindi kasya dun sa bike namin. Babaon nga rin pala tong anak ko ng kanin araw-araw. Hindi na siya nagbabaon ng ulam kasi dun sa school nila ay dun niluluto. Busy manood ng TV tong anak ko, yung pagkain niya hindi pa pala niya nakain. Pagkatapos ko masikaso yung mga gamit ng anak ko ay naghilamos na rin ako. Ganito kasi ako, pagkagising namin sa umaga, inuuna ko muna yung anak ko bago yung sarili ko. Fast forward na tayo mga guys at nilabas ko na rin itong mahiwagang bike namin. Nilagay ko na rin yung photo dito sa basket at pinagtatali ko na rin para hindi matanggal. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga guys. Dito ako nahirapan minsan. Kahit na mahirap, wala naman ako magagawa mga bi kasi para naman yun sa anak ko. Dati napaisip ako isang beses na parang kawawa kami ng anak ko kasi sobrang dami ko talagang bitbit. Yung kami lang yung nakabike tapos lahat ng mga magulang ay merong mga sariling sasakyan. Lalong-lalo na kapag summer mga bi, sobrang init. Ayoko nang isipin yun mga bi kasi para naman sa anak ko yung ginagawa ko. Tayong mga magulang, gagawin natin lahat para sa mga anak natin. Kahit na mahirapan at mapagod tayo ay gagawin natin lahat para sa kanila. Fast forward na nga tayo mga guys. After 5 minutes ay nakarating na rin kami dito sa school. Tapos na nga niya yung 1 taon kaya lumipat na siya ng ibang section. Katapos kong ilagay yung mga higaan ng anak ko dun sa lagayan ay umuwi na rin ako. Buti na lang makulimlim lang at hindi muulan. Fast forward na nga po tayo, pagka uwi ko ng bahay ay agad din ako nagtanim ng mga bulaklak. Ito yung mga bulaklak dun sa mini vlog ko na binili ko. Mag-4 na araw na nga to mga to at ngayon ko lang naisipang itanim. Alam niyo po ba, ito yung isa sa pinakagustong gusto kong ginagawa kapag pwede na magtanim ng mga halaman o mga gulay. Isa rin kasi to sa mga nagpapatanggal ng mga stress ko. Kapag ako lang minsan naiwan dito sa bahay, nagtatanim ako at nagdadamo sa labas. Ang mga bulaklak na tinanim ko ay Viola yung pangalan. Pagkakaalam ko mga bi, tuwing spring season lang to meron. Sobrang ganda niya no mga bi, iba't iba din yung mga kulay niya. Feeling ko nga parang kulang to mga binili ko kaya bibili ako ulit sa susunod. Tapos kung magtanim ng bulaklak ay magtatanim naman ako dito ng kangkong. Gusto ko kasi magbenta ng kangkong chips mga bi, baka sakaling yumaman. Alam nyo ba mga bi, dito lang ako nakakita sa Japan na meron palang buto ang kangkong. Kasi sa amin sa probinsya ay libre lang ang kangkong. Limited dun sa amin kapag gusto mong kumuha ay pwedeng pwede. Tanim nga ako ng kangkong, baka sakaling yumaman ako mga bi. Alam niyo po, sobrang simple lang ng buhay ko dito sa Japan simula nung nakapag-asawa na ako ng Hapon. Hindi mayaman tong napangasawa kong Hapon pero sobrang saya ko. Meron ako masayang pamilya at syempre mabait na asawa. Pagkatapos ko magtanim ng bulaklak ay nagbungkal na rin ako dito ng lupa para sa itatanim kong mga broccoli. Napakakonti nga lang mga bi kasi 4 na piraso lang tong nabili ko. Pero dadagdagan natin yan sa susunod na araw. Sobrang napakabilis lang at tapos ko na silang maitanim. O diba meron na akong hinihintay na pwedeng harvestin natin mga bi. Ito naman yung aking mini garden dito sa harap ng bahay namin. Ba't ibang klase mga gulay, yung mga tinatanim ko dyan kapag pwede na magtanim. Yung mga pinaglalagay ko nga dyan mga bi, hindi ko pa natanggal. Pagkatapos ko magtanim ng mga halaman at gulay ay syempre kailangan natin silang diligan. Papakita ko na nga rin pala sa inyo yung mga iba't ibang tanim namin mga bulaklak dito sa tabi ng bahay namin. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa mga to mga bi. Ito yung mga tanim ng asawa ko. Meron din kaming tanim dito na mga tulip. Sobrang excited na nga ako mga bi dahil malapit na mag-spring. Alam naman natin kapag spring ay sobrang daming patubong mga bulaklak. Ang tawag naman dito sa bulaklak na to ay Christmas rose. O diba kapangalan ko pa? Excited na ako ipakita yan sa inyo kapag namulaklak na sila. Pagkatapos
ko magtanim ay pumasok na ako dito sa loob dahil nakaramdam na ako ng gutom. Eto nga po pala yung simpleng almusal ko ngayon. Napay at yung tira ng anak ko kaninang umaga na hindi niya kinain. Sayang naman kung itatapon kaya kakainin ko na lang. Inasang itadakimasu. Tapos syempre may kasama din yan na mainit na green tea. Pagkatapos kong kumain ay naglinis na rin ako. Inuna ko nang winalisan itong carpet namin dahil sobrang dumi na naman. Yung anak ko kasi kapag kumakain ang kalat niya mga bi. May nabasa nga po pala ako sa comment section na bakit daw hindi ako gumamit ng vacuum. Nawalis ko po muna saka ko binabacuum. Medyo sira na nga rin pala itong vacuum namin pero nakakahigop pa naman. Sa bumili ng bago, pwede pa naman siyang gamitin. Kano lang kami bibili kapag may budget na. Ganito po ako maglinis. Winawalis ko po muna siya saka ko binabacuum. Mas gusto ko winawalis muna para siguradong makuha yung mga dumi. Pagtiisan ko muna tong vacuum namin. Baka malay nyo balang araw ay makabili na kami ng bago. Pagkatapos ko mag-vacuum ay nagtupi na rin ako dito ng mga labahin. 4 na araw lang to mga bi pero ganito na naman kadami yung mga tutupiin ko. Tapusin ko lang itong tupiin tapos ilalagay ko na sila mamaya dun sa kanya-kanyang lagayan. 12:00 na nga mga bi at kailangan ko munang matulog. Kailangan ko kasi magpahinga para mamaya ay bakbakan na naman ulit. Nalulungkot ako kapag wala yung mag-ama kong mga bi. Sobrang tahimik. Pagkagising ko mga guys ay sinundo ko na rin kaagad yung anak ko sa school niya. Mamadali na nga ako kanina kasi akala ko ay late na ako. Alam nyo guys, nakakabilib talaga dito sa Japan. Kahit na walang dumadaan sa sasakyan ay hindi ka pwedeng tumawid kapag hindi pa naka-green light. Kahit walang dumadaan na sasakyan, kailangan hintayin mo na mag-green light. Syempre, kailangan kong pindutin to para mag-green light at para makatawid na rin. Susunduin ko na nga sana yung anak ko mga bi. Nakarating na ako dun sa school nila kanina. Kaso nga lang mga bi, pagtingin ko ng oras dun sa cellphone ko, napaaga ako ng 40 minutes. Paaga ako ng punta, kaya pala wala pang tao kanina. Kaysa umuwi ako ng bahay, ay pumunta na lang ako dito sa playground. Dito na lang ako magpapalipas ng oras at dito ko na rin itutuloy yung tulog ko kanina. Siguro dahil sa pagod ko kaya hindi ko napansin yung oras. Ang ganda dito sa pinuntahan ko kasi merong mga bulaklak ng sakura. Yung iba possible na, yung iba naman ay hindi pa. Sobrang bilis lang ng oras. Pag check ko kanina sa cellphone ko ay oras na para sunduin si Kenshi. 2:45 ay pwede nang sunduin yung mga bata hanggang 3:00. Pag lumagpas kasi ng 3:00 ay merong babayaran pero hindi naman ganun kamahal. Nakakabilib tong anak ko simula nung pumasok siya dito sa Hoiken. Marunong na kasi siyang magligpit at mag-ayos ng sarili niyang mga gamit. Dito nga pala sa school ng anak ko, meron din silang attendance tuwing umaga at hapon kapag sinusundo at hinahatid yung mga bata. Fast forward na nga tayo mga bi, pagdating namin dito sa bahay yung anak ko naman, ayun, namumulot na naman ng mga tampo po. Habang nasa labas yung anak ko, ay naglinis na rin ako dito sa Genkan. Genkan means entrance ng bahay. Tama ba ako mga bi? Kalimutan ko nga anong tawag dito sa Tagalog. Alam niyo po ba dito sa Japan, yung mga sapatos, kailangan nakaharap sila dun sa mismong labasan ng pintuan. At nung naglinis ako, ay sinita ako ng biyanan kong lalaki. Kaya yung mga sapatos na inayos ko, yung direksyon niya ay paharap ng bahay. Pala yun pwede mga bi, kaya sinita ako ng biyanan kong lalaki. Ewan ko baka meron silang pamahiin doon. Masok na rin kami dito sa loob, tapos naglagay na rin ako ng mga labahin dun sa washing machine. Dahil nga galing sa labas tong anak ko, ay syempre hinugasan ko na rin yung kamay niya. Araw-araw, 24/7, wala kang tigil sa paglilinis. Paano na kaya kapag meron na akong sariling trabaho mga bi, parang hindi ko na kayang maglinis ng bahay namin pag uwi ng bahay. Pero nakakabagod na yun mga bi, buti nga wala pa akong trabaho ngayon, kaya nandito lang ako sa bahay at tamang linis-linis lang. Babad ko lang to mga labahin at mamaya ko na sila iwawashing. Yung mga tinupi ko kaninang umaga ay nilagay ko na rin sa mga kanya-kanyang lagayan. At syempre hindi kompleto ang paglilinis ng bahay kapag hindi ka naglinis ng sahig. Kapag meron kang maliit na bata, asahan mo yan na hindi araw-araw ay malinis yung bahay mo. Tignan nyo nga, kakalinis ko lang, meron na namang kalat yung anak ko. Ito yung isa sa nagpapatanggal ng pagod ko, yung yakap at halik ng anak ko. Yan lang mga bi, at dito na po natatapos ang aking mini vlog Japan. Maraming salamat po sa panonood. Sayonara and bye!